Stel, when the winner, vocal mix, was announced as the winner, para kang natulala. Opo. Para kang, I mean, you know, I wanted to use the word catatonic. Para kang, what was that? Bigla po akong nanigas po talaga, Tito Boy, sa kinalalagyan ko. Parang, pinipare ko yung sarili ko pag nanalo. Siyempre, dapat masaya ako for vocal mix, for our team. But inisip ko rin na pag natalo, kailangan i-accept ko yung fact na yun kasi this is a competition. So, nung naglalaro yun sa isip ko, mananalo ba, matatalo, mananalo ba, matatalo, sabi ko na lang, expect the worst. Pag natalo, accept mo na. Ang mahalaga, yung journey ng mga bata kasama ko, talagang masasabi kong mapapabaon ko sa kanila hanggang sa pagtanda nila. Katulad din po sa akin, na yung nakasama ko sila, mababaon ko. And nung tinawag yung vocal mix, talagang nag-flashback po lahat ng mga pagdududa ko sa sarili ko, pagdududa ko sa buong journey ko sa The Voice, even yung journey ko as SB19, parang talaga nangyayari to na parang deserve ko ba to? Parang pumasok po yun sa isip ko. And then parang lahat po talaga nag-pause po sila lahat sa paningin ko, lahat ng tao, bumagal yung galaw, yung paligid ko talagang tumahimik. So parang hindi ko po talaga alam anong i-react. Pero one thing for sure po is super happy po ng puso ko and super excited po ako and looking forward for the next projects and next season ng The Voice if ever po magkakaroon. Let's pray. Na magkaroon. But in fairness to you, ito yung na-notice ko rin, when you guys were given a chance by Dong to campaign, iboto nyo ang aking, you know, Julie Cedric for, what's a group of Julie? Music and Me. Music and Me, yung Sorority, Chito, Sorority, and then P3. Okay. Nung sila yung nangangampanya, di ba, may halong biro, may halong, alam niyo, you know, your coaches, your judges. Pero ikaw, hindi mo, ito lantaran diretsahan, hindi ka, sabi mo nga, iboto niyo po ang vocal mix, pero hindi ka nag-oversell. Hindi ka nagsabing sa lahat ng 18, suportahan niyo ako. From the very beginning of the contest, hindi mo ginamit ang fans niyo. Was that deliberate? Naisip ko lang po kasi, Tito Boy, na pumunta ako dito alone. I know member po ko ng SB19, but nandito ako as Coach Stel. Okay, I mean, I wanna go there. Ito bang pagpayag ng other members ng SB19 for you to judge, to coach? I know this is a gig. Or do you allow members to have solo careers? Yes you do? Po, yes po. Ay, ang galing. Kasi, hindi lang gigs, ha? Opo. Kasi parang, right now po na nakikita namin na everyone merong kanya-kanyang interest, may iba't ibang gustong gawin and goal sa career nila. So kung i-box namin ang bawat isa na parang hindi, SB19 lang tayo, grupo lang tayo. So paano po namin makikita yung isa or yung bawat isa na ma-achieve yung goal nila and mag-prosper pa sila sa gusto nilang gawin. So hinahayaan po namin bawat isa na i-explore yung kaya nilang gawin and i-try kung ano po yung mga possible ways na mas ma-project po nila yung best version nila. Alam mo, kahanga-hanga yan. You know, that's really mature and that's admirable. Lalo na para sa mga ibang grupo. Alam mo yun, allowing each one to fly. Kaya tama yung suspensa ko na deliberate yung hindi ka nag-oversell doon sa mga fans. Sabi, magtatrabaho lang ako dito. Yung respeto mo rin sa grupo.